Mga palangga, good morning sa tanan. So, for today's video ay ating aalamin kung ano yung mga um, pamamaraan kung paano nating ma-overcome ang mga tinatawag nating barriers to communications. So, ito po ay mga suggestions lamang. Nasa sa atin na po kung ating i-apply sa ating mga sari-sarili or sa ating mga buhay-buhay. So, ang una po dito ay ang checking whether it is a good time and place to communicate with the person. Okay, kung halimbawa may meron tayong na-experience na misunderstanding with our friend. So, dapat alamin natin kung ang pakikipag-usap mo sa kanya para mag-settle or para makipag-reconcile ay tama ba? Ito ba yung oras? Or baka galit na galit pa siya sa'yo? Ayan, so dapat kailangan nating isaalang-alang yung tamang timing. Pangalawa, dapat we have to be clear and using language that the person understands. Dapat ating isipin kung ang gagamitin ko sa kanyang term or word, maintindihan naman kaya niya. Kaya naman kanyang ibigay ang tamang interpretation according sa kung ano ang gusto mong meaning or gusto mong ipaabot sa kanyang message. Kasi kung halimbawa hindi niya maintindihan or ma-misinterpret lamang ng ating kausap, useless ang pakikipag-usap. So walang reconciliation na magaganap. Pangatlo, communicating one thing at a time. Dapat kung ang inyong intention ay magpaliwanag sa iyong side, so yan lang po. Huwag nang mag-tackle ng other topic. Iisa lang sa isang oras or sa isang setting. Huwag marami. Kasi kung marami, maaaring malipong na kung ano ang iyong gustong meaning or gusto mo talaga. Number 4, respecting a person's desire to not communicate. Kung halimbawa, nag-approach ka sa iyong friend na gusto mo ngang makipag-reconcile, and then ang friend mo ay nag-refuse, ayaw niyang makipag-usap or ayaw niyang sumagot sa iyo, irespeto mo. Huwag mong ipilit ang iyong kagustuhan. Kasi kung ipipilit mo yan, ang ending, away lang din. Number 5, checking that the person has understood you correctly. Bago magtapos ang inyong pag-uusap, dapat alamin mo, e-check mo kung naintindihan naman niya ng maayos ang iyong gustong iparating. Baka kasi mag-separate ways kayo or matapos yung pag-uusap ninyo na hindi pa rin kayo nagkakaintindihan kasi may misinterpretation pa rin sa both side. Ikaw naniniwala ka na okay na. Samantalang siya nag-iisip na parang mas lumalala, mas sumasakit, mas nasasaktan siya. Number 6, communicating in a location that is free of distractions. Ayan. So, importante po sa mga pag-uusap na dapat free from distractions. Dapat kasi, di ba, gusto mong makipag-reconcile, may problema kayo. So, ang gagawin mo, maghanap ka ng lugar kung saan kayo lang dalawa. Yung walang maka-interfere. Yung walang pwedeng maging sagabal sa pag-uusap ninyo. Ayan. So, importante yan para both side ay magkakaintindihan. Number 7. So, this is the last way or technique or let's say pamamaraan kung papaanong maiwasan natin ang barriers to communication. Acknowledging any emotional responses the person has to what you have said. Dapat ini-expect mo na ano kaya ang kanyang magiging reaction. Dapat ready ka. Kung halimbawa sampalin ka man, kung halimbawa may gagawin siya sa iyo or siya ay magagalit, siya ba ay mas lalong maging hysterical, so ganyan, dapat ready ka. Huwag mong isipin na napaka-uwi naman nito, ganyan. Kasi emotion ang ating pinag-uusapan dito.
So dapat bawat isa sa atin ay maging ready at dapat irespeto natin ang bawat emosyon ng ating kapwa. Huwag mong isipin na ikaw lang ang meron. Ayan. So, ganyan po. Yun po ang 7 pamamaraan. And take note mga palangga, don't make any judgments about what someone may be experiencing. Always ask. May mga pagkakataon talaga na tayo bilang mga tao ay kung ano nakikita natin ng mga naipakita ng ating mga kapwa or ng mga friends natin or mga kakilala, sasabihan agad natin ay napaka-OA naman ito, para konting bagay, ganyan na agad. Ayan, so wag nating i-judge sila. Dapat, ang ating gagawin ay magtanong, bakit ka umiiyak? Bakit ka nagre-react ng ganyan? May ano ba? May dahilan ba? So, ganyan po mga palangga. So, yan lang po ang aking maisi-share sa inyo ngayong araw. So, sana po ay may natutunan kayo. At kung may natutunan po kayo, paki-like and share po ng aking video. See you!